Yo, what's up? Welcome back sa ating channel, and today, pag-usapan natin ng isa sa controversial na moves ng PBA off-season, ang pagtatapos ng era ni Coach Chito Victolero sa Magnolia Hotshots. After almost a decade, tinanggal siya at pinalitan ng aktibong player na si L.A. Tenorio. Pero para sa akin, this was long overdue. Kasi kung titingnan natin, Magnolia under Victolero, consistent lang sa semis, minsan finals, pero never naging dynasty o consistent champion. At sa PBA, hindi sapat ang pagiging lagi ka lang nandyan, ang kailangan trophies. Simula 2016 hanggang 2025, si Chito ang nagtimon sa Magnolia. Isang beses siya nag-champion sa 2018 Governors Cup, pero pagkatapos nun, wala na. Kung iisipin mo, halos isang dekada ang binigay sa kanya ng management. Ilang semis, ilang finals, pero trophy-wise, isang beses lang. For a proud franchise like Magnolia, nasanay na multiple championships yan noong Pure Foods era pa. Sobrang bitin yan. So kung fans ang tatanungin, consistent ba siya? Oo, pero successful, not really. Ngayon, punta tayo sa pinaka-reason kung bakit siya natanggal. Philippine Cup, recent lang to Ang ganda ng simula ng Magnolia, 6-0. Nag-end yung eliminations ng 8-3. Secured twice to beat advantage kontra TNT. Pero anong nangyari? Dalawang sunod na talo. Parehong dikit pa. And yun yung point In crucial moments under Victolero, Magnolia always collapse. Laging choke sa big stage. Yung do or die game, isang rebound, isang inbound play, tapos wala. Kung championship caliber team ka, hindi ka babagsak sa mga ganyang sitwasyon. At dito, napatunayan na under his leadership, Magnolia didn't have the killer instinct. Interesting din yung statement ni Victolero. Nagulat na parang hindi nagulat. Para sa akin, medyo safe answer lang yan. Halos inamin niya na inaasahan niya nang matatanggal siya kasi deep down, alam niyang kulang ang deliverables niya. Sinabi niya na it boiled down to 1 rebound, 1 basket. Pero kung iisipin mo, hindi ito isolated incident. Ilang beses na silang natalo ng dikit sa ilalim ng pamumuno niya. Hindi lang ito yung one possession Pattern ito ng pagiging predictable at poor execution niya sa crunch time. At kung lagi mo ring ipapasa sa malas o isang play yung pagkatalo, ibig sabihin, wala kang solution na naiisip as a coach. Magnolia management had no choice. Sa halos 9 years, isang championship lang ang nakuha nila. Too much talent wasted. Polly, Ian Sanggalang, tapos nung time na nandyan pa si Halalon, nandan si Abueva dati, si Mark Baroka, lahat ng stars na yan. Pero ano mo yun, yung resulta saan? Ang problema kay Victolero, na-stuck siya sa defensive system niya. Maganda yung depensa nila, pero offensively, sobrang limited. Walang creativity, predictable plays, at sa huli, nawawala kapag big moments. Kaya kung management ka, iisipin mo, bakit ka pa magtitiwala sa coach na halos isang dekada ng hawak ang team pero wala namang multiple titles. Kaya tama lang na naghahanap sila ng bagong boss sa locker room. Tsaka, ilan yung conference ng PBA, diba? So, dapat talaga makailang championship siya Ngayon, pumalit si L.A. Tenorio. Walang coaching experience sa pro. Pero minsan kailangan ng drastic change. And honestly, mas okay nang mag-risk sa isang matalinong player leader kaysa manatili sa coach na napatunayan na yung kanyang limitasyon. Si LA, may championship DNA. He knows how to win. Kung magta-translate yan sa coaching, we'll see. Kasi nung nasa Ginebra naman siya, kapag hindi siya naglalaro ng big minutes, nagko-coach pa rin naman siya So, andun nahahasan Pero at least, hindi stale, at least may bagong direction yung Magnolia and nabubuhayan yung ilang Mags fans. So si Ice 2K, sana daw maging okay kay L.A. Tenorio. So here are some of the takeaways. Magnolia was wasting time under Victolero. 1 championship in 9 years is not enough for a storied franchise. The system was outdated, defensive heavy pero offensively flat. Sa modern PBA, hindi ka pwedeng mag-rely sa depensa lang So, he wasn't a closer. Ilang beses silang natalo sa dikit na laban at yun yung identity ng team under him. So, ayun. Kaya nga nakilala silang choker
nakilala silang pang-elims lang. So, choker in big moments. So, management made the right call. Matagal lang dapat na nangyari to eh. LA Tenorio may be unproven, pero at least may bagong vision. So, Vic Tolero's era equals underachievement. Consistent playoffs, yes, but if that's your only claim to fame, it's mediocrity disguised as success. So guys, ganito lang kasimple. Kung almost 10 years ka na sa isang team at isang championship lang ang nabigay mo, hindi ka successful. That's the harsh reality sa PBA kasi maraming ang conference sa isang taon. Buti sana kung sa 10 years na yan, isang season lang or isang conference lang Magnolia did the right thing. This team has too much talent to settle for semis and early exits. Panahon na para sa pagbabago. So, ang tanong na lang dito, sa tingin nyo ba, LA Tenorio ang tamang sagot? Or magiging trial and error lang din ito? At kung kayo ang management, tatanggalin nyo ba si Chito earlier or sakto lang yung ngayon na ginawa? So, let me know all your thoughts in the comment section below. Please like the video, mag-share at mag-subscribe. This is Aegon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.